Ang bunganga. Beep, 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 beep. Ang tagalupa na viral ang mukha. Bip, 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 bip. Bumibip, bip, 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 bip na ba? Ang lahat. Martian. Beep, 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 beep. Enrico Pañero. Bip, 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 bip. Beep, 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 Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Titilaak! Titilaak! Ito na ang 101.1 Yes FM Balitang Kayo ba mga Yes Friend ay merong kakilala na na-scam na? Siya mismo na-scam. Ikaw ba mismo na-scam, Yes Friend? Ito ay yung maaaring hindi ka naka-receive ng OTP o yung sinasabi natin na one-time password. Pagkatapos, biglang nabawasan ang iyong e-wallet o ang iyong bank account. Yan ang nagiging problema mga Yes Friend sa security ng mga e-wallet at ng mga e-banking. So ngayon, ang BSP Martian, mga Yes Friend, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naghahanap ng alternatibo bukod sa OTP bilang protection sa mga scammer. Okay, so ano-ano ba yung mga yan, Martian? Meron ka bang alam na pwedeng alternative na security para hindi ma-scam ang isang tao? Huwag na lang mag-cellphone. Huwag na lang daw mag-cellphone. Di, ayan yung meron tayong tinatawag mga Yes Friend na face recognition. Yan. O, sino may mga high-tech na mga cellphone dyan? Depende yan mga Yes Friend sa cellphone eh. Ang mga mid-range phone ay merong features niyan. Tapos meron din namang iba. Ito, feeling ko meron to eh sa mga cellphone na hindi masyadong high-tech. Meron naman yung biometrics. Ito yung thumb o yung fingerprint mo mga Yes Friend yung gagamitin mo para ma-open mo ang isang app o ang isang e-wallet. Yeah. Kasi kapag OTP mga Yes Friend, meron kasi mga insidente. Kunyari sa sari-sari store, may insidente na yung nagpapa-cash out mga Yes Friend ay pabalik-balik dun sa tindahan. So yung cellphone ng tindero o ng tindera ay nilapag doon mismo sa nakikita ng customer. So once na nag-appear yung OTP, pinipicturean yon ng mga scammer. Na mga masasamang loob, yung mga demonyo. Galit na galit. So, kapag na-picturean nyo ng scammer, tapos alam din yung cellphone number, syempre binibigay ng mga tindero-tindera yun, ano? I-insert nyo na yung OTP. And then, voila! Na-open niya na ang e-wallet at dun niya na isi-send sa kanyang sarili ang laman ng e-wallet. Through OTP na nakita niya, nanakaw niya doon sa cellphone ng tindero at saka ng tindera. Unlike nga naman kapag biometrics o kaya naman ay facial recognition, kailangan mukha muna. Correct! Yung mukha ni kuya tsaka ni ate. Tsaka yung thumb. Yung hinlalaki. Yeah, so good luck mga Yes Friend. Sana naman ay matigil na itong scam na to. Pero alam mo naman mga Yes Friend, ang mga scammer ay nag-a-adapt din kung ano ang meron. Imagine mga Yes Friend, ano? Ang hirap kasi sa mga scammer, mga matatalino. Pero demonyo. Pero demonyo. Matatalino ang mga scammer in fairness mga Yes Friend, ano? Oo. At iyan ang ating Yes FM Balitang Kasama nyo pa rin, Rico Pañero. At Martian the cuteness. Ang cute-cute ko talaga sa facial recognition. Mukha mo. Mukha ko. Cute. Kanina pa, kala mo